Bago ho ako mag-umpisa, gusto ko lang po kasing itanong kung, ah, kayo ba ay gusto niyong magretiro na maaga? Gusto niyo bang magretiro na habang bata pa? So, para may interaction naman tayo 'no, dun sa mga nakikinig ngayon sa Facebook Live, paki-comment naman diyan sa comment section if you are, interested or gusto niyo ba na makapagretiro ng maaga or habang bata pa. If ikaw ay gusto mong magretiro, paki-type diyan, yes. Kayo din po na nandito sa Zoom, paki-type yes. Ayan si Florence, sabi na yes. Ayan si Jimbo, si Jim Amboy, ayan si Arfi, gustong magretiro ng maaga. Ayan si Rowie, gustong magretiro ng maaga. Sa FB Live, si Maricel, gustong magretiro ng maaga. Si Richard. Yan. Diyan po sa Facebook Live, sino po ba diyan ang gustong mag-retire ng maaga? Baka ako lang kasi gustong mag-retire ng maaga eh. Gusto nating tingnan kung ito ba ay well accepted ng mga programa. Yan, si Jonah, gustong magretiro ng maaga. Yan, si Roy Aki, gusto rin magretiro ng maaga. Yung iba dito sa Facebook Live, ano ba yung ano ba yung bala? Okay lang ba sa inyo mag-retire ng young? Yan, si Ma'am Ophel. By the way, I would like to congratulate teacher Ophel Rica Plaza, now a supervisor. She's a teacher at the same time in Bulacan, in Luzon area. She made it actually in 3 to 4 months time na she was able to get and to achieve the supervisor possession. So, mabuhay ka ma'am. Congratulations. Tuloy pa rin ang laban natin. So, dalawang teacher na. Nandito si Teacher Carol. Ito naman si Teacher Ophil. Yan. So, excited ako sa mga ganon. Yan. Si Lyovi. Yan. Gusto rin mag-retire ng maaga. Dito si Renita. Gusto rin mag-retire ng maaga. So, ngayon titingnan natin. Kasi ito, every time na may session tayo na ganito, always ko kasing binabalik talaga dito doon sa fundamental definition ng retirement. Kasi kadalasan ho, nandyan kasi ang problema na hindi natin naiintindihan talaga kung ano talaga yung ibig sabihin ng retirement. Okay. Most often than not, pag pinag-usapan ang retirement, ang una kasing pumapasok sa isipan ay edad. Ay, nasa retirable age ako, 60 na ako. Tapos pag 65 na, nako, wala. Sapilitan na talaga na magre-retiro. Pero hindi yan ang definition ng retirement. Para sa akin, no, hindi po yan ang definition ng retirement. Later on, ipapakita ko po uli na naman sa inyo kung ano yung definition ko ng retirement. Okay. Now, at higit sa lahat, bago po tayo pumunta doon, alamin natin kung bakit ba hindi pa tayo nakapag-retiro habang maaga or habang bata-bata pa tayo. Alam nyo bakit? Dahil po dito, hindi po tayo nakapag-retire dahil wala po tayo niyan. No? Wala po tayong savings. No? Gusto ko tanungin to. Ito ba sa ngayon na estado na meron ka? Meron ka na ba niyan? No? Kasi ako po, kami po, wala pa po. We're working on it. No, we're working on it. Ngayon, itatanong ko po sa inyo, sino ba dito ang meron ng savings? Na, na para balang araw makapag-retiro ka. Sino ba dito ang merong savings? Yan. Sino ba dito, baliktarin ko na lang. Sino ba dito ang wala pang savings? Yan. Pwede niyong sagutin yan. Ako, no? Ako, wala pa akong savings. Ayan. Yan si Jimbo, si Maricel. Ayan, dito sa Facebook Live. Sino po ba sa inyo dyan ang wala pa pong savings? No? Wala pa pong savings. Ayan, si Richard, wala pa. No? Si Renita, yan, wala pa. Yan. Wala pa. No? Si Florence, wala pa. Yan. Sino po ba dyan sa Facebook Live? Sino po ba dito sa inyo ang wala pa pong savings? No? Kasi kailangan natin, yun kasi ang first step eh. Ang first step Ako talaga, sir, walay savings. ito kasi yung first step talaga eh, na you need to identify yourself if you really have a savings or not. Yan, si Lyovi, wala pa. Si Jonah dito, wala pa. Si Roy Aki, wala pa. Sino pa ba dito? Yan. Si Ma'am Ophil. No? Okay, no? So, marami. In short, almost lahat po tayo nagsta-struggle po dyan sa tinatawag natin na savings. No?
Alam mo bakit? Because right from the very beginning, hindi po tayo tinuturuan with regards to money. In fact, dito sa mga kanya-kanya nating mga bahay, bihira po natin pinag-uusapan talaga ang pera. In fact, nang pumasok tayo sa school, nung nag-aral na po tayo, ayan, nandito si Teacher Ophil eh. Ito, nandito si Teacher Ophil. Sa school ba, tinuturuan ba tayo ng about pera? No? Tinuturuan ba tayo? Hindi. No? Hindi tayo tinuturuan kasi hindi sa kultura natin na pag-uusapan ang pera. Kaya in the school, there's no subject about money actually. No, there is no subject about money itself. Yes, may subject na math. 'Di ba? May subject na math. Eh anong pinag-usapan sa math? Addition, subtraction, at yung iba pa, but never on the subject of money. Never on the value of money. So, yun po ang nagiging resulta dyan. So, we grow up without any idea, without any information at all with regards to money. Di ba? Wala tayong education about money. Kaya, kung titingnan mo, ang bata ho, kahit hindi mo yan turuan paano mag-spend, alam niya agad paano mag-spend. Pero kung tuturuan mo siya paano mag-save, parang sa pilitan yan kung turuan paano mag-save. Okay? Kailangan pa ang kultura na kailangan talagang i-in place. No? So, ibig sabihin, we are not educated about savings, about money itself. So, because we are not educated, then the result, lumaki tayo na walang savings. Okay? Now, ano nga ba yung definition ng retirement? Dati ho, or before natin inumpisahan ito, pag sinabing retirement, kadalasan ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa edad. Okay? Hold on guys ha, sandali lang ho. No, sorry guys ha. Sorry, there is just a little bit of an interruption in our place here. Okay. So, define po natin yung retirement. No, what is retirement? Ano ba yung retirement? Now, tingnan natin yung definition ng retirement. Ito po yung definition ko ng retirement. Even if you stop working, your source of income will never stop working for you. So, ito po yung definition ko na kung ikaw may na-create ka na other source of income na patuloy na kumikilos at gumagalaw at kumikita ng pera, yan ay pwede ka nang makapagretiro ng mas maaga or mas bata-bata ka. So guys, if you don't have a source of income today that will continue to work for you, then definitely, kahit aabot ka pa ng 60 years old, hindi ka pa pwedeng magretiro. Kasi when you retire, your expenses actually never stops. Magpapatuloy po yan. So ang pinaka-struggle talaga kung bakit hindi tayo makapag-retire, it's definitely because we don't have savings.
And aside from that, we don't have another source of income that continually work for us. Kumbaga, kung hihinto ka, wala ka ng income. And that's the reason why na hindi ka pa makapag-retiro kahit nasa retirable age ka kasi wala ka ring savings. Okay lang sana kung wala kang savings, pero meron kang other source of income that continues to work for you. Kaso wala. So anong mangyayari? 'Di ba? Kahit 60 ka na, 65 ka na, patuloy ka pa ring kumakayod. 'Di ba? Tama po ba? Okay. So ngayon, tingnan pa natin para ma-digest natin ng husto. Even kahit may milyones ka doon sa retirement mo, if wala kang constant na source of income, one day ubos pa rin yan. Yung retirement fund mo na binigay ng kumpanya pag retiro mo, kung wala kang other source of income, one day tapos na yan. Ubos na yan. Kung sa Bisaya pa, hurot na. So kailangan talaga na mag-create tayo ng other source of income para at any given stage in our life, you and I ay pwede na pong magretiro. Kung titingnan nyo po yung marketing plan ng DPPI, ay nakadesenyo po yon na para po kayo ay makapagretiro ng maaga. Kaya nga always kung ini-encourage kasi na you build your group, you build your business, you build your organization because our business is actually on building people, on building an organization. Yan ang magiging other source of income mo that will never stop working for you. Di ba? Patay sweldo! Ikaw gunit na kung kay kuguoy. Sorry. Di ba? In short, if ikaw ngayon, no, hindi ka pa nag-build ng grupo dito sa DPPI, ito yung sasabihin ko sa iyo. Mag-build ka ng grupo. Because yang grupo mo, yan ang magiging other source of income mo that will keep on working for you. May mga seminar schedule po tayo. May mga seminar schedule tayo para makapag-build kayo ng grupo. Samantalahin nyo. Goal for it na may bitbit kayo every time na may seminar tayo. Because in that way, we will be able to build our business, your business, so that magkakaroon ka ng another source of income that will never stop working for you. Di ba? So, ngayon, pag-usapan natin. Sige, Joe, paano ba ako makapag-retire early? So, ito yung mga topic natin over the past few weeks. Okay? So, pinakita ko po sa inyo yan, yung quadrant na binigay ni Chinky Tan. Ayan, may 4 na quadrant po. Una is create. You need to create money. Tapos kung may na-create ka na, i-handle mo siya ng maayos. Tapos pag na-handle mo ng maayos, ito ay ipag-grow mo, palaguin mo. At kung ano yung pinalaki mo, pinatubo mo, protektahan mo na hindi siya mawala. Di ba? Nasa first quadrant pa po tayo. Nasa creation pa po tayo ng pera. Wealth creation. Kasi kung hindi natin ma-address yung create, wala tayong i-handle. Wala rin po tayong i-grow. Wala din po tayong i-protect. So it will always begin with creation. So may pinag-usapan tayo doon ng mga savings, paano mag-save, ano yung mga tips para paano maka-save, para mag-invest. So pinag-usapan natin yan. Okay? Ngayon, nandito na tayo. Ang pag-uusapan natin ay 15 ipon tips by Mr. Ching Positive. Ito po yung 15 tips ni Mr. Ching Kitan. Pero sa hapon na to, pag-usapan lang po natin ay yung first tip lang muna. Okay? Yung first tip kasi magandang discussion to. In-expound ko kasi. Nagbigay lang siya ng suggestion, tapos in-expound ko para mas lalo nating maintindihan kung paano natin gawin. Okay? So, ang 15 na to ay naka-summarize po sa word na may ipon diary tips. Na tingnan mo yan, every letter diyan, 15 letters yan. No? May ipon diaries. So,
Ito ho. Let's start with number 1. Make a smart goal sa iyong ipon challenge. Okay? Di ba gusto nating makapag-save? Gusto nating makapag-ipon. Okay? Ang tanong ba, kayo ba gusto nyo po bang makaipon? Kung gusto nyo po, sumagot kayo dyan ng yes. No? Kayo ba ay gusto nyo po bang Yes. makapag-ipon? Yes, si Joanna, gusto Yes, mag-save. sir. O kayo dyan, Talaga. yung iba, gusto nyo ba? Yan. Yung kayo dyan na nasa Facebook Live, gusto nyo bang makapag-save? Kasi kung hindi nyo gustong mag-save, walang kwentang pag-usapan natin to. Pero kung gusto nyo mag-save, sabay nating aralin to. Okay, ito ho. Number 1, hindi naman number 1, kundi dapat klaro po yung objective natin. Excuse me. Dapat clear po yung objective. Ano ba yung goal kung bakit ka nag-save? Marami po sa atin nag-umpisang mag-save, pero hindi malinaw yung objective. Alam mo bakit? Ang iba kasi sa atin nag-save lang kasi ito yung kultura, no? Ito napakapangit na kultura ng Pinoy talaga eh. Mali to eh kasi mali din ako dito eh. Yung dati earlier, yung mga anak ko, pinag-ipon ko sila, pinag-save. Binilan ko ng mga alakansya at sinabi ko, anak, mag-save kayo para at the end of the year, pagdating ng Pasko, bibiakin natin yan at bilhin natin yung gusto mo. So ngayon, ang nagiging orientation ng mga bata habang lumalaki, mag-save ako para gumastos. Kasi yun ang tinuro ng mama at papa ko eh. Yung mama at papa ko dati, may maliit kaming tindahan, pinapatrabaho kami doon at sinusweldohan. At panay sabi ni mama dati na ipunin nyo yan kasi pag Pasko, kung ano yung maipon dyan, ay tutumbasan ko tapos yun ang gagamitin nyo para mamili. So I grew up thinking that the way to save is pagdating ng may na-save ako, ito yung igagasta ko. Ngayon nabasa ko yun sa mga wealth coach. Dapat pala, pag nag-save ka ngayon, hindi para igasta. Mag-save ka ngayon para ito ay i-invest mo at ang kita ng investment na to, yun ang igagastos mo. So mali pala yung formula ko kasi save, spend. Save, spend. Save, spend. Maling-mali pala. Save, invest. Kung ano yung tubo, yun ang pwede mong igasta. So, ibig sabihin, na-retain mo pa yung investment, na-retain mo pa yung savings. So, yun yung mga realization. So, kailangan malinaw yung objective natin. Alam mo ang rason kung bakit ka mag-save. Last week ang pinag-usapan natin, emergency fund. Kailangan mag-save ka para may emergency fund ka sa mga gastusin na hindi talaga siya nakabudget. Like medical care. Hindi naman yan nakabudget eh. Wala namang taong nagbabudget ng next month magkakasakit ako, may budget ako. Wala. Ngayon, kami personally, may car repair kami. Wala to sa budget. Pero pumasok. Kailangan mong i-repair. So, anong matatamaan yan? Savings naman. Kasi wala kaming emergency fund. So, we're working on it na magkakaroon kami ng emergency fund para in cases na may mga situation na ganito, may pagkukunan kami ng pera at yun ang ibabayad namin sa mga emergency fund. So, ngayon last week, I hope na umpisahan na ninyo i-apply yon para magsiset aside kayo ng money for the emergency fund. So ngayon, malinaw ang direksyon natin kung bakit tayo mag-save. Ito po para last week para magkaroon tayo ng emergency fund. Ngayon para magkakaroon ka ng investment. At dito sa investment mo, kung ano yung magiging kita mo dito, ito yung paghuhugutan mo ng pera para igastos mo. Okay? Ito po, tuloy tayo. Now, without clear objective, kung wala pong malinaw na objective na nakadefine, most likely, wala tayong ma-accomplish. Okay? Kung hindi po malinaw kung ano yung reason at kung ano yung gusto natin, most likely, we're not going to hit anything. The next thing you know, pag medyo
nangangati na yung kamay natin, the next thing you know is hugutin mo yung pera na naitabi mo at igagastos mo. So it defeats the purpose pa rin. So kailangan natin balikan always, ano ba yung gusto mo? 'Di ba, pinag-usapan natin ang objective natin is paano tayo makapag-retire ng maaga, eh. So paano tayo makapag-retire kung wala tayong savings? Una yan, kailangan natin i-address yan. Pangalawa ho, for me, para makapag-retiro, kailangan ho na may other source of income ako na patuloy na nagwo-work para sa akin. Eh wala pa naman yun. So hindi talaga ako makapag-retiro. Wala nang savings, wala pang other source of income. That will continually work for me. So mas lalong mabigat ang pagre-retiro at hindi talaga ma-accomplish. So ngayon, medyo clear na. Ito pala yung reason kung bakit ako magtitipid. Ito pala yung reason kung bakit ako mag-save. Ito pala yung reason kung bakit ako kakayod ng husto dito sa DPPI at kumita ng malaki para meron akong maitabi. Alam na natin ngayon kung ano yung gusto natin. Okay? Tuloy ho. Now, ang tanong, bakit ka nga ba mag-ipon? Yun yung tanong eh. Bakit ka nga ba mag-ipon? Bakit ka ba kailangan mag-save? Because tomorrow is uncertain. Uncertain po ang bukas. We'll never know what lies ahead. We never know what kind of expenses there will be. Would it be a repair for your house? Would it be a car that needs to be maintained? Or worse than that, would there be health issues that will come along the way in the family? Hindi po natin alam yan at hindi rin po natin nakikita yan. And because we don't have savings, every single day, nagiging threat po yan. Dahil wala tayong savings, every single day, nagiging threat po yan. More so, if wala kang other source of income that continually works for you. Mas lalo siyang nagiging threat. Kasi wala ka nang savings, wala ka pang other source of income. E paano na? So, this is the time that you and I will going to think about it. We're going to think of it seriously and consider it out. Kasi kung hindi natin to titingnan at hindi natin pag-uusapan, wala po tayong patutunguhan. In short, ibig sabihin guys, ito po yun. Anything na hindi natin alam will never hurt us. But it would hurt us the most pag mas lalong wala na talaga tayong alam. Na-share ko na dati sa inyo to. My mother died at the age of 44. It was quite very young. And she had 3 heart attacks. And the third one, she never make it. But before she passed away, she stayed in Cebu Doctors Hospital for almost 6 months. It's quite a long stay. And within that 6 months period, it drained us to the max. No? It drained us financially. That ends up, my father sold few of our properties and all the things that they have invested. Masakit, yes, very much. But that's the reality of life. Wala kaming savings, wala rin kaming another source of income that continually works for us. So ngayon, ibabato kong tanong na to. Meron ka na bang savings? Kung ang sagot mo ay wala pa, ay dapat mangamba ka na. Kailangan mong ayusin yan as early as today. Ngayon, ang next kong tanong, meron ka na bang another source of income that will continue to work for you? Kung ang sagot mo naman ay no, ay dapat ngayon pa lang, kailangan mong kayurin ang opportunity na meron ka. Kasi you don't have both eh. We don't have both. So the more the pressure there is. Tomorrow is another day. And you'll never know what's in there tomorrow. What if? What if there is an emergency that will come and you and I ay hindi ready? Nakakatakot, di ba?
So, ngayon ho, tanungin mo sarili mo, bakit nga ba ako mag-ipon? Kanina ho, sinabi ko na, maliwanag yung objective po natin. Hindi po tayo nag-save para igastos. Nag-save po tayo para makapag-invest. Para yung kita ng investment, yun ang igagastos. Yun ang gagastusin. Okay? Tuloy ho tayo. Ito po yung mga common na probably could be a suggestion on my part why we are going to start to save. Dahil gusto nating makapag-retiro ng maaga. Nag-save tayo kasi gusto nating mag-invest at para mas lumago pa yung pera. Nag-ipon tayo ng pera kasi gusto nating mag-umpisa ng negosyo. Di ba? In short, whatever would be your reasons, no? Whatever would be is that I want you to understand, I want you to see it on the perspective from the savings point of view. Kasi kung meron ka niyan, madali kang makapag-retire, madali kang makapag-invest, madali ka rin makapag-start ng negosyo. Kung may pera ka na na-save. Pero kung wala, aba mahirap po yan. So ngayon, medyo nagiging clear na yung objective natin. Every single week na pinag-uusapan natin to, mas nagiging malinaw na to. Na meron akong opportunity ngayon. Nandito ako sa DPPI. Dito sa DPPI, tinuturuan kami na hindi lang kami magiging ahente for life. Tinuturuan kami dito paano mag-handle ng pera kasi tinuturuan kami dito para magiging negosyante. In short, dito, you are trained to become an entrepreneur. Ito po yung tinuturo natin dito. Magiging entrepreneur ho kayo. Okay? Patuloy tayo. Now, ito nakita na nyo to, di ba? Smart. No, dapat smart kasi. No, hindi globe, dapat smart. Hindi ho, no? When we set goals, dapat kasi smart. Yun ang suggestion. Yun ang kasi sa top 15 ipon tips, ang una po doon, 'di ba? Pinakita ko sa inyo, make a smart goal sa iyong ipon challenge. Now, tingnan natin ano ba yung definition ng smart. Ayan. Specific, ito ay measurable, ito ay attainable, ito ay relevant, at ito ay time-based. Okay? Isa-isahin natin in relation doon sa savings na gusto nating mangyari. Okay? Una ho, pag sinabi nating specific, dapat clear yon kung ano yung gusto mo. Para ano ba itong savings na to? Para ba to sa future retirement fund ko? Ito ba ay gusto kong mag-umpisa ng negosyo? Ito ba ay may gusto akong paglalaanan para makapag-invest ako? Dapat malinaw yon. Wala pong savings na goal na just to spend. Ulitin ko ha. If you are saving money for the objective of spending it in the future, you are defeating the purpose of savings. In which after you spend the money that you have saved, you have totally lost it. Then you're going to start over again. So what will happen? Ugod-ugod na tayo, wala pa tayong savings kasi may savings nga, ginastos naman. So ngayon, no na po yan. Hindi po tayo nag-save para gumastos. Nag-save po tayo para makapag-retiro, nag-save po tayo para makapag-invest, at yung kita ng investment, yun ang gagastusin natin. Nag-save po tayo para makapag-umpisa ng negosyo, para yung kita ng negosyo, yun ang igagastos natin. Yun ang gagastusin natin. So ngayon, sasagutin natin tong 5 question, no? 5 W question na ika-consider natin. Ayan, nakasulat po yan. 1, 2, 3, 4, 5. Who, what, where, when, why? Who is involved? Sino bang involved sa goal na to? What do I want to accomplish? Ano ba yung gusto kong ma-achieve? Pera ba pang retirement? Pera ba pang invest? Pera ba pang start ng negosyo? At where is this goal to be achieved? Saan ba ito ma-achieve? Ma-achieve ba ito sa trabaho ko?
etong goal na to, maa-achieve ko ba dito sa DPPI? Na eto, pinasukan ko ngayon, nag-attend ako ng seminar kanina. Dito ko ba ma-achieve itong goal na to? And when do I want to achieve it? Kailan ko ba gustong ma-achieve to? Hindi po pwedeng, que sera. Ayaw ko sa kanta na yan eh. No? Que sera. Whatever will be, will be. What a lousy statement. What a lousy song, no? You're just allowing things to happen. Hindi po ganun ang buhay. So, you've got to know it. When do you want to achieve it? Kailangan ho. At yung panglima, bakit ba? No, why do you want to achieve that goal? Kasi ho, yung pinaka-ultimate natin, para makapag-retire po tayo ng maaga. Na makapag-retiro po tayo na mas bata pa po tayo. Di ba? Yun po yung objective natin. So, you need to have those questions answered. No? Guys, pwede nyo pong screenshot yan para may guide po kayo. No? Pwede nyo screenshot para kahit paano ho may guide kayo when you are actually on your own. No? Kasi, pag hindi natin inaral to, magiging walang silbi lahat to. So I want you to engage on it, no, para may mga learnings tayo na matutunan. Okay? So tingnan natin yung unang question. Who is involved in this goal? Napakamaliwanag po ang sagot. Alangan naman kapitbahay natin. 'Di ba? Alangan naman yung kapatid natin, alangan naman yung relatives natin. Ang involved sa goal na to, ikaw at ako yan. Malinaw yan, maliwanag yan. There is no one that is much more involved in this goal than you and me. Hindi mo kasi pwedeng ipasa sa ibang tao to. Ay, kasi yung kumpanya namin walang retirement benefit eh. Meron, maliit lang eh. You cannot do that. Ay, may pension naman ako eh. May SSS naman ako eh. Okay na yun, si SSS nang bahala. Eh, gamot pa nga lang, kulang na eh. Tapos sasabihin mo sa akin, sa SSS? So maliwanag yan. The one that is involved here is you and me. Wala hong ibang tao na magiging involved dyan. Di ba? Next up. Yung pangalawang question. What do I want to accomplish? Dapat maliwanag yan. Magkano ba yung kailangan mo talaga? 1 milyon? 2 milyon? 3 milyon? 4 na milyon? On our previous discussion last week, on a previous week, tiningnan natin kung paano mag-create ng emergency fund. And the way to create an emergency fund is you're going to save up that money, which is actually 6 times than your living allowance. For example, ikaw ay nabubuhay sa budget na 20,000 per month, ibig sabihin, magtipid ka or mag-ipon ka pang emergency fund ng 6 times ng 20,000. So that's 120,000 pesos. So if you are able to save 120,000 pesos, you are secure for 6 months. Kasi may emergency fund ka eh. Na kung mawalan ka ng trabaho, you have an emergency fund that will sustain you for 6 months. Then you move further, magiging 1 year yan, 1.5 year, magiging 2 years. So habang lumalaki yung emergency fund na yan, the more you are capable to retire. Di ba? Kasi pag nakaipon ka ng good for 3 years na living allowance mo, ibig sabihin, kahit hindi ka magtrabaho ng 3 taon, buhay ka. May makakain ka, yung mga bills bayad, everything. So hanggat hindi ka buhay kahit isang araw kasi kailangan mong kumayod, kailangan nating isolve yan. Okay? Number 3, where is this goal to be achieved?
Ngayon, siyempre naman, ako yung kausap nyo eh. Siyempre, I want you to achieve that here in DPPI. Because ang programa ng DPPI is here actually to help you retire young. Yun ang programa ni DPPI. Hindi po, you cannot compare yourselves with other realty firm. Kasi yung programa natin is ibang-iba kaysa kanila. Yung ibang realty firm, tinuturuan lang kayo na magiging magaling na magbenta ng real estate property. Hindi po yan objective natin. Ang pinaka-objective ni DPPI ay kayo po ay balang araw, you will be able to retire young. Bakit to? Kasi may savings kayo. Kasi may other source of income that never stops working for you. Yun ang objective ni DPPI. Na ngayon, you are here sa DPPI, tutulungan, gawin natin ang dapat gawin para ma-achieve natin yung goal natin. At ang vehicle na gagamitin natin ay ito, yung DPPI, yung real estate. Ito yung vehicle na gagamitin natin. Okay? Pang-apat, when do I want to achieve this goal? Kailan ba? In 1 year time? In 2 years time? In 3 years time? 4, 5, or 6 years times? Depende po. Depende ninyo. Kung ikaw ngayon, you are actually, kung sabihin na lang natin, nasa 30 years old ka. Siguro, baka sabihin mo sa sarili mo, okay, I'm gonna give myself another 10 years para ma-in place ko lahat na to. Para ito ay magawan ko ng paraan. Di ba? My point here is this. If you cannot define when will you going to get it, there is no compelling reason kung bakit mo to gagawin. Wala hong magtutulak sa iyo na gagawin mo to. So you've got to define it in yourself that you really know when do you want to achieve it. Marami yung sa atin na pumasok dito sa DPPI, basta lang kasi nag-enjoy sila. Nandun na yung enjoyment. I don't have questions with enjoyment. But my point here, I want your stay in DPPI to be worthwhile. I want your stay in DPPI to be worthwhile. Ibig sabihin, may kabuluhan. Kasi kung pasyal-pasyal lang ang pinunta natin dito, wag na kayong mag-DPPI, mamasyal na lang tayo. So in short, you've got to ask this to yourself. Kailan ko ba gustong ma-achieve to? And the only person that can answer that is you. No one else can answer that for you. Ulitin ko ha, no one else can answer that for you. Ikaw lang ho ang makapag-answer niyan. Number 4. Why do you want to achieve this goal? Para lang ba may pera? Para lang ba makapag-retiro ng maaga? Or kailangan mo ma-achieve ang goal na to kasi you are going to pursue something na yung passion mo talaga. Ulitin ko guys ha, not until we have savings and another source of income that continually work for us, wala ho tayong karapatan mag-retire ng maaga. Ulitin ko ha, kung wala pa ho tayong savings at wala po tayong another source of income that continually works for you, wala ho tayong karapatan na mag-retire ng maaga. Kasi pag gagawin mo yan, gutom ang daratnan mo. Di ba? So we better keep on working. We better have to fix this one na magkakaroon po tayo ng another source of income that will continually works for us.
Ayan, sabi ni Rowie, magdali-dali yung taong savings and invest para maka-retire earlier. Yes, that's true. It is non-negotiable. Anong gusto mong mangyari sa buhay? Enjoy today, pulubi later? Or sacrifice a bit of your time today and be able to enjoy a good retirement? Ever mamili ka. Nasa sa atin ang option eh. Ano bang gusto mo? Enjoy today, pulubi later? Or you going to sacrifice a bit of your time today and be able to enjoy a good retirement in the future? Medyo masakit yung mga statement na yan, but it make a lot of sense, no? Panglima ho. No. Measurable. Yan. Measurable. A smart goal must have a criteria for measuring progress. If there are no criteria, no, sorry, pangalawa pala, panglima naman. You will not be able to determine your progress if you are not on track to reach your goal. So kailangan ma-measure mo yan, masukat mo. Hindi yung basta magka-savings lang. Hindi po pwedeng ganun. There has to be a clear, defined objective and goal, and when to get it and how you're going to get it. Dapat naka-define po lahat yan. So that when you know what is really that you are up to, you know what effort are you going to exert. That's the reason why marami po tayong nandito sa DPPI na pabanjing-banjing lang. Bakit to? Kasi hindi alam yung goal. Hindi alam yung objective. Parang wala lang. Para lang naghintay na ang mangga malalaglag mula sa punuan. Mula sa puno ng mangga. Di ba? Parang si Juan Tamad ba? Kailan kaya malalaglag tong mangga na to? Hindi pong ganun eh. You are here in DPPI. Iba ang kultura natin dito sa DPPI. Iba ang nature natin. You are beyond compare. Hindi po kayo maikumpara sa ibang mga realty firm. Kasi yung training pa lang natin, ibang-iba na. Yung training pa lang natin, ibang-iba na. Yung objective ng kumpanya, ibang-iba na. Hindi naman sa sa ibang kumpanya, tinuruan lang kayo para maging magaling magbenta, para sila ang kumita parate. Sa DPPI hindi. Tuturuan namin kayo para paano kayo makapag-umpisa ng negosyo. Ito yung kaibahan natin dito. So ayan, how to make a goal measurable? Ask this to yourself. Tanungin mo yung sarili mo. How many or how much ang kailangan ko? How do I know if I have reached my goal? Paano ko ba malalaman kung na-reach ko na yung goal? O ano ba yung mga indicator na nag-progress yung buhay ko? Ano ba yung mga, kung sa Bisaya pa, timailhan na nag-progress na yung buhay ko? Dapat malinaw yun, no? Ang masakit nito, wala pong ibang pwedeng gumawa nito kundi ikaw lang. Ikaw lang. Hindi kasi pwedeng gawin to ng ibang tao. Hindi rin kasi pwede itong ipagawa mo sa ibang tao. Ikaw ho ang gagawa nito. Ikaw ho ang magbibigay ng sagot sa mga tanong na yan. To make a goal measurable, of course, you're going to ask yourself, how much? Gusto ko ng 1 million. Gusto ko ng 2 million. Gusto ko ng 3 million. May define mo yan. Paano ko ba malalaman, Joff, na nandun na ako? Siyempre, hawak-hawak mo. Diba? Ano ba yung mga indikasyon na umasenso ako? Siyempre, hindi na hikahos yung buhay mo. Hindi ka na kinakabahan pagkatapusan ng buwan. Minsan kasi kinakabahan tayo pagkatapusan ng buwan Mas bali pang magunaw ang mundo. Huwag lang katapusan ng buwan. Kasi ang dami nating babayarin. Na pag yan ay nag-get rid mo na yan,
Ayan, mga indication yan na konti-unting nagpo-progress yung buhay mo. Di ba? Next ho, achievable. A smart goal must be achievable and attainable. Kasi walang saysay pag yung goal na nilagay mo ay hindi mo rin maabot-abot. Because in this way, ito po yung magbibigay sa iyo ng paraan kung paano ma-realize at makuha mo yung goal na yon. The achievability of the goal should be stretched to make you feel challenged. Ito yung magiging challenge mo. But defined well enough that you can actually achieve it. Dapat ho naka-define ho, maliwanag na ito yung gagawin ko para makuha ko tong 1 million na to. Kung ang goal ko ay 1 million ko, gagawa ho ako ng paraan para makarating po ako dyan sa 1 million na sinasabi ko. Pero kailangan gumawa ako ng goal na achievable pero a little bit naman na magkakaroon din naman ng challenge. At okay lang yung may challenge. Basta maliwanag lang naman ba kung ano yung gagawin ko na mga steps para maabot ko yung 1 million. Marami ho tayong nag-join dito sa DPPI. Ni hindi nila alam kung magkano yung gusto nilang abutin. Eh basta lang Sir Jock, basta makabenta lang, hindi pwedeng ganun. Wala tayong quota dito, tama. Pero we're not talking about quota. We're talking about your life. We're talking about your retirement. We are talking about your savings. We're talking about your other source of income that will never stop working for you. This is not about quota. This is about your life that will be enjoyed by you and your family. Iyon po yung pinaka-objective natin dito eh. Yun ang pinaka-intensyon ni DPPI, kaya pinag-uusapan natin ito. Now, you've got to ask yourself, do I have the resources ba and capabilities to achieve the goal? Kung wala, ano yung kulang? O, di ba? Kailangan mo kasing tanungin yan eh. Tingnan mo, meron ba ako ditong mga tools? Meron ba akong kakayahan para makuha ko yung 1 million na yan? Ano ba yung kulang sa akin? Bakit hindi ko makuha-kuha yan? Ano yung kulang sa akin? At kung ano yung kulang mo na nakita mo, punan mo. That's the reason why we provide trainings. That's the reason why we provide seminars so that you will see in yourself na ito yung kulang ko. Ito yung kailangan ko. Ito yung dapat pag-aralan ko. I always say this, I cannot do the push-up for you. Napakapangit ho. Alangan namang ako ang magpo-push up tapos ikaw ang magiging maskulado. It doesn't make sense. Hindi naman pong pwedeng ako ang magda-diet tapos ikaw ang papayat. So we in place all our programs so that you yourself will be able to evaluate what are the resources I have. What are the capacities that I need to improve so that I will be able to hit my goal of 1 million. Kung ito yung kulang ko, dapat maghanap ako kung saan ko ito mapupunan. Kung kailangan ko mag-aral na mag-Facebook ads ako, mag-FB boosting ako, mag-aral ako. Kung kailangan ko mag-aral ng Property 24, mag-aral ako. Kung kailangan ko mag-aral ng Lamudi, pag-aralan ko yan, investan ko yan. Bakit ho? Kasi kailangan, kasi kulang ako dyan. Kagabi, may programa tayo ni Chinkitan, benta-benta pag may time. Napakagandang topic. Ang dami natin, ilan lang ang nag-attend. Hindi nakita yung kailangan. Malaking bagay yun. Ang ganda ng topic kagabi. It is more of understanding bakit ako mag-attend dyan. Kasi yan ang kulang ko. Di ba? Mag-attend ako dyan kasi kulang ako niyan. Gusto kong matuto niyan. Gusto kong yan ay i-improve sa sarili ko. Weak ako dito sa pagbenta ng condominium. Gusto kong aralin to. Hindi ako marunong magbenta ng bahay. Gusto kong aralin to. Mag-attend ako ng PKS para may alam ako. Hindi na kailangang itulak. Ikaw mismo magkusa ka kasi alam mo, yan ang kulang mo. Nandito lang ho tayo para mag-remind na eto po ay may seminar. Pero at the end of the day, ikaw ang magbibitbit sa sarili mo papunta sa mga trainings na meron tayo. Hindi ho ibang tao.
At titingnan mo rin kung mayroon na bang taong nakagawa nito at kung may nakagawa na nito, kopyahin mo siya. Tanungin mo siya kung ano yung ginawa niya. May ginawa siyang tama, tatanungin ko ano kayang ginawa niya. We need to learn from each other. Kaya nga sabi ko sa DPPI sabi ko sa inyo lahat nandun po kayo sa group chat. Pag meron kayong katanungan, pumunta kayo sa group chat. Doon kayo magtanong sa group chat. Kasi dito ho sa DPPI, kultura ho natin that we will help each other. Kultura ho natin na if you know something, you share your information. Kung may alam ka niyan, sagutin mo. Bakit ho? Because one day, baka ikaw rin ang may mga katanungan. So ngayon, medyo nakikita na natin. Di ba? Kailangan ko palang ayusin to. Yan. Realistic or relevant. No? Ang iba relevant, ibang realistic. I'll choose the word realistic. No? A smart goal must be realistic in that the goal can be realistically achieved given by unavailable resources and time. So dapat, hindi rin po siya suntok sa buwan. Di ba? Hindi rin po siya suntok sa buwan. A smart goal is likely realistic if you believe that it can be accomplished. So ang magbigay sa iyo ng definition na ito ay achievable kung ito ay ma-accomplish mo. Then tanungin mo to sa sarili mo. Is the goal realistic within my reach? Kakayanin ko ba to? Ay, kulang pa ako nito. Sige, mag-training muna ako. Attend muna ako ng seminar. Sige, attend ako ng learning session. Attend ako ng Jumpstart. Attend ako ng Tara na, is TGIF na. Attend ako every Saturday dito sa Savings and Investment Forum. Attend ako ng PKS every day, Monday to Friday. Kasi kulang ako doon Ngayon, pag sa tingin mo, meron ka na, equip ka na, ayan, pwede na akong makipaglaban. Ay, weak pala ako, hindi pa pala ako masyadong kabisado sa Facebook boosting. Aralin ko nga. Ay, sabi ni Sir Geoff, may video doon na nasa DPPI. Sana nga ba yun? Mapakinggan nga. Alam mo, nandun lang yung video. Wala ang nakikinig. Ulitin ko ang video ng FB Ads Marketing, nandun lang po sa group, sa FB group natin. Wala akong pumupunta doon para i-view. Kasi wala ding leader na nagsishare. Ulitin ko ang Facebook Ads Blueprint na magtuturo sa atin paano magbenta dun sa Facebook ay nandun po sa FB group natin. Wala akong pumupunta doon, wala pong nag-view doon kasi wala din pong leader na nagsishare noon. Or better yet, walang ni isang agent natin na kahit papaano nag-share doon sa mga group chat. Talaga, Sir Geoff? Oo, nakikita ko. Nandyan ako sa mga group chat nyo Alam ko kasi nakikita ko kasi nandyan ako sa mga group chat nyo. Everyday mo yan, ibalik-balik mo yan para matuto ang lahat. Bawat isa sa atin, kung nandyan ka sa group chat mo, ikopya mo ang link na yan, ilagay mo sa group chat mo para matuto ang iba. Meron bang gumagawa nun? Walay. Guys, negosyo ninyo to. Partner lang tayo dito. Hindi ko lang negosyo to. Negosyo natin to. Partner tayo. Nandyan na yan. Ang gawin mo lang, i-share mo dun sa group chat mo. Ngayon, ang tanong, kailan mo ba gagawin yan? So kung hindi mo gagawin yan, ang mga kasamahan natin, hindi rin matututo yan. Pero nakalagay na yan dyan. Halos ano na nga yan dyan 3 or 4 na buwan na siguro. Now you get my point? Because we need to understand kung okay na ba? May itong resources na meron ako, kaya na ba itong i-achieve yung goal ko? Tapos, number 3, are you able to commit to achieving the goal? Committed ka ba? Kasi kung hindi ka committed sa gusto mong mangyari sa buhay mo, wala akong mangyayari. Walang magiging output yan. Kung ikaw mismo hindi ka committed na gusto mong magretiro ng maaga,
Ay, Joff, ayaw ko nang magretiro ng maaga. Gusto kong magtrabaho hanggang 100 taon. Ay, di bahala ka. Kung gusto mong magtrabaho hanggang 100 years old. Pero hanggat alam mo at gusto mo, dapat committed ka dyan. Ang tanong, committed ka nga ba? Kasi kung committed ka, you will do everything, whatever it takes, in order for you to get there. If you are committed enough. Nalala nyo kaninang umaga, nagtanong ako, sino ba dito ang may matinding pangangailangan? Alam mo bakit ko tinanong yan? Because people who realize yung felt need ba nila, if people will realize, they will do everything, whatever it takes, for them to get there. All DPPI ever wanted is to see you succeed in this business. That's what we want to see from you. All that ever we wanted to see is that we will be able to see the changes in you. DPPI, after all, is we're here to build people and change lives. Gusto namin na makita sa bawat isang miyembro na meron tayo. Okay? Ito po. Next. Time-bound. Okay, time-bound. A smart goal must be time-bound. Okay? In that, it has a starting point and a finish date. If the goal is not time-constrained, there will be no sense of urgency. Ayan, no? Take note of the word. Sense of urgency. Therefore, lesser motivation para ma-achieve ang goal. Hindi kasi nagmamadali eh. Kasi yung goal, walang compelling reason. Kaya, pabanjing-banjing lang. Ay, Sir Joff, tinatamad ako. Alam nyo, kaibigan, yung classic na statement ba? Pag gusto, gagawa ng paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Classic yan. Pero totoo yan. Kasi hindi niya na-feel yung sense of urgency. Yung marketing plan natin, hindi po yung time-bound. Kasi ayaw ko kayong ma-pressure. But I want you to put pressure on yourself. Ikaw ang magbigay ng pressure sa sarili mo. Para hindi mo sasabihin sa akin na ako yung nagbigay ng pressure. Kasi yung pressure na meron ka is directly proportional dun sa goal na gusto mo. Now, if you are able to define the goal, whatever things that you wanted to achieve in this business, ikaw mismo alam na alam mo yan at ikaw ang mag-inflict ng sariling pressure mo at ang kalalabasan niyan, hindi yan magiging pressure, kundi hindi ang magiging resulta niyan ay magiging passionate ka. Magiging converted yan into passion. Kasi gusto mo. Ang pressure kasi ay ginagawa mo ang mga bagay-bagay kahit hindi mo gusto. Na pressure ka lang. Yun ang pressure. Pero kung ginagawa mo ang mga bagay-bagay dahil eto ay gusto mo, ang tawag po dyan ay passion po yan. Kaya ho, hindi ko nilagyan ng time-bound ang marketing plan natin para ikaw mismo ang mag-evaluate sa sarili mo at makita mo ang pangangailangan mo at kailan mo gustong ma-achieve yan. That will eventually becomes your motivation. So tanungin mo sa sarili mo, ask yourself, tong goal ko ba na to, may deadline to? Kailan bang deadline nito? Year 2050? Or year 3000? Ikaw mag-define ng goal mo na yan. By when do you want to achieve your goal? At the end of the day, it's gonna be you. That will really going to define that goal. Wala akong ibang gagawa niyan.
As I always say, I cannot do the push-up for you. You've got to do the push-up yourself. Di ba? I cannot do the push-up for you. You've got to do the push-up yourself. Na ito, gusto ko ipakita sa inyo to. Ito yung pinakita ni Albert Einstein. Ito yung rule of 72. Ito yung double your money concept. Sabi ni Albert Einstein, na kung meron kang makita na pag-i-investan na magbibigay sa iyo ng income na 20% na return sa investment na yan, madali mo pong malaman kung kailan po magiging doble yung pera mo. Okay. Now, ito po, ang gagawin mo lang, may constant po dyan, 72. Ayan, nakikita mo sa screen, 72. I-divide mo lang yan ng 20%. Divide mo yan ng 20%. Kung merong magbibigay sa'yo ng 20%. Ang sagot po niyan ay 3.6 years. So, ibig sabihin, kung magkano yung pera na i-invest mo, ulitin ko ha, kung magkano yung pera na i-invest mo, in 3.6 years, magiging doble yan. Kung mag-invest ka ng 500,000, after 3.6 years, may 1 million ka na. Ayun po yung magiging resulta niyan. Okay? Ito po ay ito yung formula na binigay ni Albert Einstein. Okay? So, kasi 'di ba pinag-usapan natin, dapat ang goal smart. So, gusto kong i-dissect 'yan para kahit papaano alam po natin kung ano yung magiging steps na gagawin natin. Okay? So, eyes here ha, sundan niyo ako. Okay? Dito sa Facebook Live, sundan niyo po ako. Kayo dito na nandito sa Zoom, sundan niyo po. Okay? Now, let's have a goal of 1 million. Okay? Ito yung goal natin, 1 million pesos. Okay? Gusto niyo bang magkaroon ng 1 million na savings or kahit emergency fund? Sino ba dito? Sige, drill nga tayo. Gusto niyo bang magkaroon ng 1 million? Okay, pakisagot ng yes. Kayo po dyan na nasa Facebook Live, gusto niyo po bang magkaroon ng 1 million? Yan, si Julio, si Gilbert, si Arfi. Kayo po dyan sa Facebook Live, gusto niyo po bang magkaroon ng 1 million pesos? Kasi pag-usapan natin ngayon, kung paano makuha yung 1 million. Tuturuan ko po kayo paano makuha yan. Kayo dyan sa Facebook Live, naku, natutulog na siguro tong sa Facebook Live. Sige, gisingin nyo ang bawat isa nyo po dyan sa Facebook Live. No? 2:00 kasi, no? Tulog day to eh. Tulog time eh. So kayo po nandyan sa Facebook Live, gusto nyo po bang magkaroon ng 1 milyon? Okay. Sa 1 milyon muna tayo, saka na natin pag-usapan yung iba. 1 milyon muna. Yan, sabi ni Renito, yes na yes, pero di lang 1 million. No? Yes, tama sir. Kung di lang 1 million, pisahan natin sa 1 million. No? Pisahan natin sa 1 million. Kasi sabi nila, ang pinakamahirap daw yung first million. Yung succeeding million, madali na. No? Sabi nila, yung pinaka-hard daw, yung first million. Yung succeeding million daw ay magiging madali na. Okay? Ito po yung gawin natin. Balikan natin yung SMART goals, no? Dapat kasi pag gumawa tayo ng goal, dapat SMART. So babalikan po natin. Kailangan natin ma-define at kailangan natin alam natin ano yung gagawin natin para maabot natin yung 1 million. Okay? Sige ho, sundan niyo po ako dyan sa Facebook Live at saka dito sa Zoom. Okay. Now, in the case of what we have, we are into the business of selling real estate. Tama po ba? Okay. So, alam nga namang pag-usapan ko yung iba. Ito yung pag-usapan natin. Selling properties. Ito yung meron tayo ngayon eh. So, dahil nasa real estate business tayo, so, of course, we're selling properties, no? So, ito po, para ma-achieve po natin na makabenta tayo, ang gagawin po natin, aralin po natin lahat ng pwede nating aralin. Alam niyo po guys, yung project na gusto nyong ibenta, madaling aralin yan. Alam mo saan ang pinakamahirap aralin? Yung kontrolin yung emotion mo na para hindi ka mag-quit. Yun ang pinakamahirap aralin. No? Yun ang pinakamahirap aralin. Bakit ho? Because tayo kasi, pag hindi natin nakita agad-agad ang resulta, ang next thing kasi napapasok sa isipan natin, hihinto ako at maghanap ako ng ibang opportunity. Ganun parati eh. So,
Ang una dito, kailangan natin palakasin yung puso natin. Okay? So, nandito tayo sa bintahan. Ngayon, tingnan natin. Para magkaroon kayo ng 1 million, no, dito lang tayo mag-base sa agent na possession ha, yung rate na 2.5%. You need to sell 40 million pesos worth of properties for you to earn 1 million as a DPPI property specialist. Kailangan nyo po no, ng 40 million pesos na bentahan. Yung 40 million na bentahan, ano ba? Kaya mo ba na i-achieve yan for 1 year? No, kung yung 40 million, sabihin na lang natin 1 year, kung i-divide mo ng 12 months, kailangan mong magbenta ng 3 million at least every month. Okay? Para alam natin yung goal natin. Para makabenta ka ng 40, para kumita ka ng 1 million bilang isang ahente, kailangan mong magbenta ng 40 million sales. Okay. I-base ko na lang dun sa pinakamaliit. Kasi pag 40 million, consultant ka na dyan eh. Pero dito na lang sa pinakamaliit na rate natin, 2.5. So sa 40 million, kung gusto mo ma-achieve in 1 year, kailangan mong magbenta ng 3.3 million worth of properties every month. Okay, yun po yun. Ibig sabihin, kung gusto mong ma-achieve siya in 2 years, kailangan mo lang magbenta ng 1.6 million per month. Okay? Kailangan mo lang magbenta ng 1.6 million worth of properties per month. Ang kagandahan nito, isang proyekto lang yan. Isang project. Plumera, for example, isang condominium, 1.5, 1.6. Sekyong, 1.6, 1.7. Pasok. Ano yun? Hit mo na yung goal mo. Do it for 2 years. You will be able to get a substantial amount of money, hindi lang 1 million. Kasi pinagbi-base natin, 2.5 lang eh. Pero kung ikaw medyo mabagal-bagal, eh gawin mo ng 3 years. No? Yung 40 million mo. Yung 40 million mo, gawin mong 3 years para ma-achieve mo, 36 months, divided by 36 months, 1 million lang. 1.1 million per month. In 3 years time, meron ka ng 1 million na komisyon. Okay? Unang suggestion yan. Okay? So, unang suggestion yan. Madaling abutin. 1 million per month. Okay? Tingnan natin ang pangalawa. The other suggestion, what if you can invest on a business that will give you at least 20% yield every year? Ang question, how much would you invest to get your target na 1 million? Okay ha? Tingnan natin ha. Ang isang paraan, maliban sa magbenta, ang isang paraan, pwede kang mag-invest sa isang negosyo. Na negosyo na pwedeng magbigay sa iyo ng 20%. Ano ba yan, Joff? Kadalasan yung tubo maliit lang. Bakit 20%? Pero ang tanong, magkano ba yung kailangan mong i-invest para makakuha ka ng 1 milyon? Di ba? Now, balikan natin dito yung sa sinabi ni Albert Einstein. Kung ito yung pagbabasihan sa sinabi ni Albert Einstein, na mayroong 20% na tubo, ang gagawin ko lang, yan o, formula. 72 divided by 20% equals 3.6. So, ibig sabihin, pag meron akong 500,000, tapos i-invest ko po yan sa isang investment, in 3.6 years, may 1 million na ako. Nag-invest lang ako. Wala akong ginawa, nag-invest lang ako. Di ba? Balikan natin para medyo malinaw. Ito, active selling to. Ikaw ang magbenta at itotal mo ng 40 million. Meron ka ng 1 million. Eh syempre, pagdating yan, mas sobra pa sa 1 million kasi 10 million lang kailangan eh. Promoted ka na eh. So yan, malamang, nasa consultant level ka. So, mas malaki. Okay. Ito ay active selling. Ang pangalawang suggestion ko, pwede kang mag-invest sa isang negosyo na magbigay sa iyo ng 20% na income, wala kang gagawin, no? As in, wala kang gagawin talaga, nag-invest ka lang, how much would you get, how much would you invest para makakuha ka ng 1 million? Kung ito yung pagbabasihan ko, ang rule of 72, malamang kailangan ko ng 500,000 para ma-invest ko dito sa isang negosyo na magbigay sa akin ng 20%, ayan o, pag meron akong 500,000, gagamitin ko na yung rule of 72,
in a period of 3.6 months, magiging 1 million yan, ito ginawa ko na lang, 4 years na lang talaga, meron na akong 1,36,800. Wala akong ginawa. Meron na akong tubo na 1,036,000, nandun pa yung 500,000 ko. Di ba? So magkano na lahat? Meron ka ng 1,500,000. At patuloy pa yung lumalaki. Ito yung sinabi ko. Mag-ipon para mag-invest at ang income, yun ang gastusin. So kung ikaw ay makapag-ipon ng 500,000 at mag-invest ka sa isang negosyo na magbigay sa iyo ng 20%, ang income niyan taon-taon, pwede mong igastos. Pwede mong gustusin. Ayan o, may income na yan. So, Jov, ayan, 500. Ang income mo, 600. So, may tubo na 100. Eh, yung 100,000, pwede mong gastusin, in short. Pero ngayon, kasi gusto mong palakihin yung income mo, eh, hayaan mo yan muna dyan. Para iyan ay iikot at lalong lumalaki at lalong lumalaki. So, habang tumatagal, magiging secure yung retirement mo sa future. Di ba? Habang tumatagal, lalong nagiging secure yung retirement mo sa future. Di ba? So maliwanag, di ba? Eh Jov, ang tanong kasi wala akong 500,000 eh. Yun ang tanong eh. Ang tanong, yan, may 500,000 ka ba? Yan ang pinakatanong. May 500,000 ka ba ngayon? Biglang nagpag-isip, no? Wala akong 500,000, Jov. Paano ba magka 500,000? Ayan, di ba? Paano ba ako makapag 500,000? Alam mo, may ipapakita ako sa iyo, no? Itong 500,000, kung kaya mo bang mag-save ng 500,000 in 3 years? Eh, tanong tayo. Question and answer tayo. Kaya mo bang mag-save ng 500,000 in 3 years? Sumagot daw kayo dyan sa comment section at dito sa chat. Kaya mo bang mag-save ng 500,000 in 3 years? Sabi ni Gilbert, yes. Sabi ni Janet, yes. Sabi ni Richard, kakayanin. Yes, kaya. Kayo po dyan sa Facebook Live, kaya niyo po bang mag-save ng 500,000 in 3 years? 3 taon ang pinag-usapan natin, ha? Na goal natin, 3 taon pag pinag-usapan natin. Kayo po dyan sa Facebook Live, no? Sina Maribeth Maranga, sina si Allen, sino po ba dyan? Sina Cecil. Kayo po dyan, kaya niyo po ba na mag-save ng 500,000 in 3 years' time? Sabi ni Rowie, it is stretched but I think it's doable. Sabi ni Julius, sa income ko ngayon, hindi pa. Yan. Kasi tuturuan ko po kayo paano mag-save ng 500,000. Tuturuan ko po kayo paano mag-save ng 500,000. Kayo po dyan sa Facebook Live, gusto nyo po bang makapag-save? Kaya ba ninyong mag-save ng 500,000 in 3 years' time? Si Cecil sabi niya, di ko kaya siguro. Tuturuan ko po kayo kung paano nyo kakayanin yan na makapag-save ng 500,000 in 3 years. Tuturuan ko po kayo. Okay. Are we learning so far? Are we learning so far? Are we learning ba? Kasi kung hindi tayo natututo, hinto natin itong kalukuhan natin. No? Are we learning so far? Kayo po dyan sa Facebook Live. Are we learning so far? Yan. Sige, ituturo ko sa inyo. Paano kayo makapag-save ng 500,000 pesos in 3 years? Okay, ito po yun. What if pwede kang mag-save ng 13,888.90 per month at makuha mo ang target mo na 1 million? Gagawin mo ba to? Yan, sagutin niyo po yung tanong ko. What if
pwede kang mag-save, pwede kang mag-start mag-ipon ng 13,888.90 per month at makuha mo ang target mo na 1 million. Ang tanong, gagawin mo ba to? Si Maribeth, sabi hindi pa. Tuturuan ko kayo, Maribeth. Ito yung gagawin natin. Pero sagutin niyo muna itong tanong na to. What if pwede kang mag-start mag-ipon ng 13,888.90 per month at makuha mo ang target mo na 1 million? So hindi na 500,000 ha. Yung target natin 1 million, pero kailangan mo kasing mag-ipon ng 500,000 eh. Okay. Sabi ni Julius, mahirap. Sabi ni Julius, pwede pero di ako kakain. Hindi naman yan. Everything begins in the mind. If you start it within the mind, you're gonna win it. If you start in the mind being a loser, you will lose it. So it will always begins in the mind. It will always begins in the mind. Okay, ito po. Ang gagawin natin, ito po yung gagawin natin. Okay? Ito yung gagawin natin. At we want that all of you will be on board with this one. No? Ito po yung gagawin natin. Kasi itong mind natin, very powerful yan. No? Pag ano natin. Okay. Bago ko po papatuloy yan, may libro po ako nabasa, yung Rich Dad, Poor Dad. Okay. Bumili kayo ng libro na yan. Nasa National Bookstore. Rich Dad, Poor Dad. Ayan ha. Type ko, Rich Dad, Poor Dad. Ang author po nito si Robert Kiyosaki. Ayan, si Julius, meron pala to eh. Basahin mo, Julius. Basahin mo. Yung yung Rich Dad, Poor Dad. Okay. Bakit ganun ang mindset mo na hindi kakayanin kung nabasa mo? Ito po 'yon. There was a conversation with Robert and someone asked him, what difference does it make or what are the difference between your rich dad and poor dad? Ano daw yung diferensya, kaibahan ng rich dad at saka nung poor dad niya? Okay. Yung poor dad niya is yun po yung totoong tatay niya. Okay, para doon sa, ayan, si Venus at saka si Julius, nakabasa na to eh. Yung poor dad po, yun yung tatay nila. Okay. Mind-blowing. Sabi ni Julius, kaya pala na yung mindset mo, Julius, medyo mababa kasi sumabog na. No? Yung rich dad ay yung tatay ng best friend ni Robert. Okay? Si rich dad ang tatay ng best friend ni Robert na si Mike. Okay. So, kung masundan mo ako, Julius and Venus. So, dalawang tatay na na-expose si Robert. Ito yung senaryo. One day, namasyal si Robert kasama ang tatay niya sa SM City. Okay? Para ma-picture out nyo. Namasyal si Robert kasama yung tatay niya sa SM City. Ngayon, may nakitang isang bagay si Robert at tinanong niya ang tatay niya, Tay, gusto ko niyan, Tay. Ang sagot ng tatay niya, yung poor dad, pero itong tatay niya, hindi to poor talaga ha. Sa libro, ang tatay niya ay district superintendent ng school education nila. Yung school system nila. So, ibig sabihin, malaki ang ranggo sa gobyerno. May sweldo. Malaki. No, si Teacher Ophel, alam niya yung sinasabi ko. Ngayon, nang pumunta sa mall, nagturo si Robert at sabi niya, Tay, gusto ko niyan. Ang sagot ng tatay, ay anak, Robert, hindi natin kaya yan. Tignan ha. Ang sagot ng tatay, hindi natin kaya yan. Maliit pa si Robert. Narinig niya sa tatay niya, hindi pala namin kaya to. Hindi namin ma-afford. Habang lumalaki si Robert, ito yung pinapaniwalaan niya. Hindi kami makaka-afford niyan. Hindi kami makaka-afford niyan.
Every time pumupunta sa mall si Robert, hindi kami makaka-afford niyan. Hindi kami makaka-afford niyan. Hanggang tumanda si Robert, hindi kami makaka-afford niyan. One day, sumabay si Robert na mamasyal kay Mike kasama yung daddy niya. Yung rich dad na sinasabi ni Robert. Namasyal sila ngayon. Ngayon, tinuro ni Mike yung item na gusto rin ni Robert. Tatay, gusto ko yan. Sabi ni Robert, alam mo Mike, gusto ko rin yan. Pero hindi namin kasi ma-afford eh. Nakita nyo ha? Alam mo Mike, gusto ko rin yan. Pero hindi kasi namin ma-afford yan eh. Ngayon, nung lumingon ng tatay ni Mike, tiningnan niya ang item at eto yung sinabi niya, ha? Makinig kayo. Eto yung sinabi niya kay Mike. Mike, paano kaya natin ma-afford yan? Hello? Ang sagot ng tatay ni Mike, Mike, anak, paano kaya natin ma-afford yan? Ano sa tingin mo ang resulta kay Mike? Ano kaya sa tingin mo ang resulta kay Mike? Statement is powerful. Because it was stated that I cannot afford it, Robert grew up thinking and it closes the door na hindi niya kaya yon. But one day, narinig niya sa tatay ni Mike na ang sinagot ng tatay niya, how can I afford it? How can we afford it? Paano kaya natin ma-afford yan, Mike? Ang ginawa ni Mike, nag-isip siya ng paraan para kumita, para ma-afford ang item na yon. So anong diferensya? Pareho ang situation, pareho ang item. Ang isa, sinara ang pinto kung paano ma-afford. Ang isa, naghanap ng paraan para ma-afford. Hello? Nakuha ba natin? Nakuha ba natin? Julius, nakuha ba natin, Julius? Kasi ito si Julius, nagbasa ng Robert Kiyosaki. Gusto kong tanungin, kung nakuha ba niya ang message dun sa libro? Kasi kung hindi mo nakuha ang message sa libro, ulitin mong basahin. So ngayon, the question, ibabalik ko sa inyo yan. What if, pwede kang mag-start mag-ipon ng 13,888.90 per month at makuha mo ang target mo na 1 million, gagawin mo ba? O anong sagot mo? Uli. Yes, gagawin mo. The answer is, you are going to find ways. How can I afford it? How can you afford it? How can I afford it? Yun po ang dapat na statement. Hindi ko po kayo tinuruan na magiging ganun, talunan. That is a loser's mindset. That is a loser statement. Ayan, sabi ni Sandra Simasio, find the solution. Sabi ni Gilbert Menyosa, how can I afford it? Ito yung gawin natin. Ang tanong naman ngayon ay saan naman ako maghanap ng 13,888.90 per month? Kasi nasagot mo na yun eh. Sige, gusto kong gawin yan. Pero ang tanong, saan ako maghanap? Ang tanong naman ngayon, saan naman ako maghanap ng 13,888.90 per month? Ayan, sumagot si Janet, mag-sales. Abi nga, subukan natin ngayon. Participate nga tayo. Saan nga ba tayo maghanap? O ikaw, Julius, saan ka maghanap? Saan ka maghanap ng 13,000? Kayo po dyan sa FB Live, saan po kayo maghanap ng 13,000? Magbenta. Mag-sideline. Ano pa? Kayo po dyan sa Facebook Live,
Join naman kayo dyan sa Facebook Live, no? Uminom kayo ng kape para gumising naman. Yan, sabi ni Gilbert, mag-part-time, mag-sales, mag-sideline, magbenta ng kondo, magbenta ng magbenta. Ganito yung gawin natin. Sell 1 unit, house worth 1 million. Your gross commission is 25,000. Tama po ba? Balikan mo yung marketing plan natin. Pag nakabenta ako ng isang bahay na nagkakahalaga ng 1 million, ang magiging commission ko gross ay 25,000. Ang kailangan kong isave ay 13,000 lang. May sobra pa ako. Tama po ba? Eh, Jof, may papangangailangan pa ako eh. Di gawin mong dalawang unit ang ibenta mo. Ngayon, sabi ni Janet, dapat 2 house and lot. Oh. Nilagay ko lang dyan para gusto kong makita nyo na merong paraan para i-produce ang 13,000. May sobra ka pa ng kalahati, 12,000. Di ba? Eh pag nakadalawang bahay ka, eh sobrang sobra na. Ang tanong, ano bang ginawa mo? Sabi ni Janet, dapat may sobra. Yes, dapat may sobra dyan. Pero gusto ko lang ipakita na kayang i-produce ang 13,000. May ginawa ka na ba? Nag-aral ka ba ng Facebook Live, Facebook ads? Ngayon, inaral mong Facebook ads. In-apply mo ba? Yun ang tanong. Kasi kung hindi mo in-apply, lahat mga natutunan mo doon. Pagkatapos nito, hingin nyo sa apply nyo yung video ng FB ads para matutunan. Para mai-apply. Okay? So, kaya ang 13,000. So, ibig sabihin, pwede. Ngayon, kung magkakasave ka na ng 13,888.90 per month, ang tanong naman ngayon, saan ako mag-invest? Di ba? Kung meron ka na, kung kaya mong i-work out ang 13,888.90 per month, ang tanong, saan ba ako mag-invest? Oh, yan, sabi ni Florence, sa real estate. Si Gilbert sa JSTOR. Dito muna, Bert. Ngayon, mamayang gabi pa yan. Di ba? Invite ko po kayo dito. Dito ninyo i-invest yung 13,000 nyo po. If kakayanin nyo.
Oh, okay. So, ito po 'yun, no? Ang DPPI po ay may project, may development. Okay? Ito po yung dalawang unit natin sa subdivision. Yan. May dalawang unit po tayo na i-develop dito po sa loob ng subdivision. So, sa sinabi ko pa earlier na ang DPPI ay hindi lang po realty firm, but at the same time po, we are also no into development na this time. Ang kaibahan ng DPPI sa ibang realty firm, doon po kayo sa iba, magbenta lang kayo. Dito po, bibigyan po namin kayo ng chance na magiging isang investor, magiging partner sa negosyo natin dito. So guys, this will be our first project, these 2 units, dito po sa loob ng Ahoya Subdivision. Okay. So magkano po ba yung investment natin dito if you wanted to invest here in our first project? Ito po yon. Ang minimum investment po natin dito ay 36,000 pesos. Pero 3 years po ninyo to babayaran. Okay. So ibig sabihin, that's 1,000 per month. Ang tanong ko po, kanina pinag-usapan natin 13,000 para magkaroon ka ng 1 million. Ngayon, umpisahan mo po dito sa 1,000. Mayroon kang 36,000 nga investment. In a span of 3 years, kung sa 10% lang, meron ka ng 47,000. Tumubo na. Kung 20%, ito po yung tubo ng pera mo. Ang kagandahan nito, dito sa DPPI, pag nag-invest kayo, ang tubo dito ay 10% na may guaranteed, tapos another 10% pag nabenta na po natin ang bahay, a total of 20% income. Diba? Yung sinabi ko kanina na may tubo na 20%, dito mo lang mahanap yan na negosyo dito sa DPPI na investment. Ito po yung sinasabi ko na another source of income that will never stop working for you. And one day, you will be able to retire. And if you are working abroad, one day, makapag-for good ka. Bakit ho? Kasi meron kang another source of income that will never stop working for you. So you can begin investing and being a partner here with the PPI. No? You can start saving your 1,000 pesos per month, and eventually, that money you have invested will grow. If you wanted to partner with DPPI, nandyan po yung account number sa baba. Yan po ang account name, D8.18 Premier Properties Incorporated. BPI account po yan. So sa opisina po, hindi po tayo tumatanggap ng cash. No cash po sa opisina. Okay? Kailangan nyo pong i-deposit yan. Tapos, yung deposit slip, yun po yung ibibigay ninyo po sa atin, no? Para ho, i-resibo po yan, tapos may agreement po yan, ipapadala po sa inyo para pipirmahan nyo, at may passbook din po kayo niyan, no? Ginagawa pa lang natin yung passbook natin, okay? Pero investment are already nag-umpisa na po. So, pag kayo po ay gusto na ninyong mag-invest, alam mo yung 1,000 pesos, kaibigan, madaling mawala yan sa isang buwan actually. Parang isang Jollibee lang yan. Hindi mo na makita. Pero kung umpisahan mo ngayon, balang araw ho, lalaki din yan. Now you contact our investment manager, Miss Juliet Plania. Nasa screen niyo po yung contact number niya para po dun sa mga investment niyo. Okay? So paki-screenshot guys, no? Paki-screenshot. Paki-screenshot guys, no? Paki-screenshot. Kaya paki-screenshot po. Okay. Although nakikita niyo po si Miss Juliet nandyan sa Facebook, baka kasi minsan hindi mamalayan yung mga
PMs eh. So text nyo po siya. Text nyo po siya kasi mas madali po siyang makapag-reply po. The earlier you start, the better it would be for your retirement. If you're not going to start it earlier, yung mamaya na, saka na, darating ang panahon ho, makakalimutan mo yan. People who make good here in DPPI are those people who are really starting to invest. Yung mga consultant natin dito, may mga investment na yan ng mga kanilang mga bahay. Hindi lang isa, iba dyan, may dalawa na. Ngayon ho, binibigyan namin ang bawat isa sa atin dito ng chance na kayo po ay makapag-umpisa ng negosyo nyo, makapag-umpisa ng another source of income that will never stop working for you. At eto na po yun. Ganito, ito yung kaibahan ng DPPI sa ibang realty firm. So, it doesn't matter ho kung baguhan pa kayo or matagal na sa negosyo, pwedeng-pwede po kayong magiging partner ni DPPI dito sa negosyo natin. Okay? Thank you. Maraming salamat po sa time na binigay ninyo po. Ito po ay isang opportunity na meron po tayo lahat. Trabahuin natin to. Ang first project po natin ay nandito po sa Cordova, Cebu, nasa loob po ng subdivision at dito rin po ako nakatira. No? Dito rin po ako nakatira sa subdivision na nakita nyo kanina. Dito po ako sa Ahoya subdivision. Thank you and God bless you all. So, screenshot nyo po si Juliet, itong number niya. Screenshot nyo po para ano. Okay? Yan. Sige, screenshot po. Screenshot. Para makontak nyo po siya. Kontakin nyo po siya. No? Kontakin nyo po para maumpisahan na ninyo po yung journey natin towards investment. Thank you. God bless you all.